The Honorable, the Chief Justice of the Republic of the Philippines, the Senior Associate Justice, and the Associate Justices of the Supreme Court of the Philippines. Hear ye, hear ye, hear ye. All persons having business before the Honorable Supreme Court of the Philippines shall give their attention, for the Court is now in session. Please be seated. We are not delaying it, excuse me. We are simply proceeding with it legally, constitutionally, and in accordance with law. For us not to follow the law will in fact create more delay or more opportunities for either party to go up, question the proceedings we're undertaking, which will in turn result in more delays. Hello po mga ka-viral and welcome back again to this YouTube channel. Latest update na naman tayo ngayon. Korte Suprema naglabas na ng desisyon hinggil sa petisyon ng kampo ni VP Sara Duterte hinggil sa fourth impeachment complaint na ipinasa ng taga-Kamara. Nagbigay ng 10 days ang Korte Suprema sa Secretary General ng Kamara hinggil sa authenticity ng fourth impeachment complaint. Senado binigyan din ng 10 days ng Supreme Court upang sagutin ang petisyon ng Kongreso sa hindi pagsunod ni Senate President Chis Escudero sa constitutional mandate na shall be conducted forthwith o immediately. Buo na di umano ang desisyon ni Senate President Chis Escudero na sa June to July pa magsisimula ang impeachment trial ni VP Sara Duterte. Base ito sa timetable na inilabas niya kamakailan lamang. Pinadalhan na di umano nila ng sulat ang taga-Kamara upang maghanda para sa impeachment. Ang Vice Presidente ay pinadalhan din niya ng sulat upang maghanda sa impeachment trial nila. Nanindigan si Escudero na sinusunod lamang nila ang rules ng Senado na walang session na magaganap dahil nakareses ngayon ang Senado at magre-resume pa ito sa darating na Hunyo. Hindi rin tinanggap ng majority ang mungkahi ng minority senators na sina Senator Coco Pimentel at Risa Hontiveros na simulan na ang impeachment sa Vice Presidente. Ito ngayon ang kinadidismaya ng maraming taga-suporta ng Kamara kaugnay sa pagpapa-impeach sa Vice Presidente. Dahil matatapos na ang 19th Congress ay tatawid di umano sa 20th Congress ang impeachment trial kung saan mayroong bagong halal na mga senador at representatives ang tatayong impeachment court sa Hunyo. Ito ang isinaad ni Senate President Chis Escudero. Good morning, sir. Good morning, Congressman, Congresswoman. Sir, ang tanong ko po, sir, 2007, your first term as Senator. 2011, nagkameron noon ng impeachment kay Corona. 2012, nagkameron kayong verdict na guilty si Corona. Okay, that was December 2012. Sa mga panahon na yon, nag-set up po kayo ng House, ng Senate rules regarding impeachment. At bago po yan, ang impeachment process ni former President Estrada, meron din ho Senate impeachment rules. Ang tanong ko, sir, ano po ang nakikita nyo akmang Senate rules sa magiging impeachment trial ni VP Sara? Pinagdebatihan namin ng mahaba yan. Bagaman gusto naming i-update yung rules, hindi namin pwedeng gawin ang gusto naming gawin, lahat ng gusto naming gawin, dahil meron ng nakasampang kaso. I don't want the Senate to be accused of changing the rules in the middle of the game. Baka sabihin ni VP Sara, binago nyo to dahil lang sa akin. Huwag na natin bigyan ng dahilan sino man na umakyat at questionin ito. So ang babaguhin na lamang namin ang direksyong tinatahak namin, yung hindi makakaapekto sa kasalukuyang kaso ni VP Sara for future impeachment complaints na para maging mas maayos ito. Pangalawa, yung rules of court, yun din sana ang gusto naming i-update. Pero may provision na sa aming rules na nagsasabi that the rules of court shall have supplementary application insofar as these impeachment rules are concerned. So, pasok na doon yung gusto naming pre-trial at judicial affidavit. Yung pangatlo lang ang pinag-aaralan namin ng matindi. Yung pagtawid sa 19th to the 20th Congress ng impeachment. Final ng 19th Congress
madedesisyonan ng 20th Congress. Sabi ng iba, hindi pwede ito dahil kung ang batas nga daw, kailangan magsimula sa simula. Pag nagpapalit ng Kongreso, ito rin daw dapat ganun. Hindi ako sangayon doon. Hindi ito batas. Impeachment trial ito. Sui generis nga, di ba? Class of its own. So wag nilang ihalin tulad sa batas ito. Pangalawa, may prinsipyo sa batas. Kung anumang sinimulan, dapat tapusin. Anong gusto ng mga nagsasabing hindi tatawid ito? Pagdating ng June 30, finish or not finish, para kaming grade 3, pass your paper. Hindi pa tapos magpresenta ng ebidensya ang prosecution o depensa, pagbobotohan na namin. Hindi pa tapos magpresenta ng ebidensya ang prosecution o depensa, i-dismiss namin dahil lamang June 30 na. Hindi ba dapat anumang sinimulan, dapat tapusin? At pangatlo, may president ng Senado dyan. Ang Senate Electoral Tribunal. Ito ang nagdidinig ng mga protesta sa eleksyon sa mga senador. Tumatawid yan ng Kongreso. 19th final, hindi pa tapos yung kaso, tatawid yan ng 20th. Nagpalit ng senador, nagbago ng miyembro sa SET, nagpalit ng justice, nagbago ng miyembro mula sa Korte Suprema, hindi dinidismiss ang kaso. Collegiate Court, Supreme Court, Sandigan Bayan, Court of Appeals, hindi rin dinidismiss ang kaso porkit nagpalit ng mga mahistrado. Tuloy lang ang kaso. Mas malala pa ngayon sa RTC. Yung RTC, isang judge lang yun, hindi maraming judge. Pag nag-retire, na-promote o namatay yung judge, lahat ba ng kasong pending sa husgado niya, dismissed? Kailangan bang i-file uli? Hindi, di ba? Kasi court of record, lahat ng mga pagdinig sa bansa. Matapos man ang termino, mamatay man, mapromote man, sino mang nakaupo bilang maestrado, ang papalit sa kanya, babasahin lamang yung rolyo, yung record ng court para pagbasihan niya ng kanyang desisyon. Ngayon nga, mas maganda pa kumpara dati, non-rolyo lang, transcript lang ang binabasa, makakapag-desisyon na ang West. Ito may video pa, pwedeng panoorin para makita niya, kapanipaniwala ba talaga yung testigo o hindi. Para makapaggawad siya ng makatao at makatarungang desisyon. Okay, Follow-up question to it, sir. Sir, medyo nabanggit mo ata na ang sasagot sa pleadings, ang sasubmit ng pleadings o gagawa ng pleadings sa Supreme Court na dinidemand sa inyo para mag-reply sa motion ni VP Sara is OSG Guevara. Hindi. Yung petisyon ni VP Sara laban sa kanila. Ay, sa kanya lang, sa pumirma. Hindi laban sa Senado. Yung sasagutin ng OSG bilang abogado ng Senado, yung inihain ng isang dating PCGG commissioner na nag-file siya ng petition for mandamus, wanting to compel the Senate to conduct the trial now. Yon ang pinasagot ko sa OSG. Yung petition ni VP Sara, hindi kami party doon. Hindi kami dinemanda ni VP Sara. Ang dinemanda ng kanyang mga abogado at niya ay ang Kamara. Kaugnay sa 1-year ban at saka dun sa verification procedure. Okay, sige. Another. Sir, continuing. Sir, yung composition ng Supreme Court, before nawala si former President Duterte, 13 justices ang na-appoint niya. Kasama na doon si Diosdado Peralta, naging Chief Justice. And siguro sa ngayon, majority of the members of that court, mga appointees pa ni former President Duterte. Kung ano man po ang mahihain ng kampo ni VP Sara against sa predicament niya ngayon sa Supreme Court, anong tingin mo, sir? Kakatig ba ang rule of law o kakatig ang sinasabing, oy, tao ka namin dati? May kakadisbar lang na abogado dahil pinintasan ng Korte Suprema. Wala akong balak sumigunda ron. Bilang abogado, I am an officer of the court and would not be one to accuse nor to raise questions about the credibility of the court. Pero ang masasagot ko, kasaysayan na lang. Ang Korte Suprema hindi pa kumatig sa sinuman kaugnay ng impeachment. Maliban na lang
kung Chief Justice ang ini-impeach mismo. Sa kasaysayan, Davide, nag-issue sila ng TRO laban sa Kamara para sa impeachment na inihain laban kay dating Chief Justice Davide. Chief Justice Corona, nag-issue ng TRO ang Supreme Court para wag buksan yung foreign currency deposit account niya. Ang House, nung panahong yon, nasa Congress pa ako, hindi namin sinunod yung TRO ng Supreme Court. Pinagbotohan pa rin namin, pero walang 1/3 kaya na-dismiss. Ang Senado, nung panahong yon, ni Chief Justice Corona, nagpa siyang sundin yung TRO ng Supreme Court. So, magkaibang desisyon ng Kongreso, magkaibang pasya ng Supreme Court, pero kaugnay lamang sa isa sa kanila, hindi laban sa ibang impeachable officers. Kabilang na si dating Pangulong Estrada, si Mercy Gutierrez, at si Luz Tangcangco, kung maalala ninyo, at si Desierto. Walang inisyo at hindi nakialam ang Korte Suprema doon. Thank you so much, sir. Thank you. Binago lang talaga to para sa akin. Sadyang para patamaan ako, gamitin laban sa akin. So isa yun sa konsiderasyon sa pagbabago namin ng rules. Na ang babaguhin namin ay yung mga dapat baguhin na hindi naman makakaapekto sa kasalukuyang mga karapatan ni Vice President Duterte. So i-considera po namin yon. Pero ulitin ko, old rules man o new rules, kailangan may sesyon ang Senado, kailangan may sesyon ang Kongreso bago kami makapag-convene ng impeachment court. Bilang huling sagot sa katanungan mo, may pressure ba sa akin? Wala. Dahil tulad ng sinabi ko sa inyo, unang araw pala ng pagkakasampa ng impeachment. Sino mang pabor sa impeachment o tutol sa impeachment, hindi matimbang ang opinion para sa akin. Dahil patas, parehas at pantay namin tatratuhin itong impeachment at kasong ito nang walang pinapaboran, walang tinititigan, walang tinitingnan lamang. Next from PTV4, then Marlon. Parang boljak yung mga mic nyo. Clau, yung mic. Hello, good morning, sir. Yes. Sabi rin po ni Congressman Colmenares, under the Senate rules, pwede na raw po kayong gumawa ng preliminary action like sending a copy of the impeachment complaint to VP Sara Duterte and giving her 10 days to reply. Personally, I tend to agree with Congressman Nery Colmenares. However, prudence is the better part of valor. Hindi siya klarong nakalagay sa rules at isa yan sa pinag-aaralan naming iklaro sa rules. Nando naman na yan, hindi yan karagdagang kapangyarihan, ikaklaro lang. Para yan ang magawa namin sa recess dahil 2 linggo lamang ang sesyon ng Senado pag-resume namin sa June 2 at saka dahil may mga senador na mag-expire ang term sa June 30. Sir, once the impeachment trial proceeds, as Senate President, sir, do you have an instruction to your fellow senators na mag-refrain muna on commenting on the impeachment issue since magsaserve sila as senator judges? Mula nung na-file yung impeachment, nanawagan na ako at nagbigay na ako ng hudyat sa mga miyembro ng Senado. Isabay na natin yung mga tumatakbo sa Senado ngayon. Mananalo man o hindi, may panalo man o wala, pasok man sa survey o hindi. Dahil hindi naman natin alam ang kapalaran kaugnay sa resulta ng halalan. Na maging maingat na huwag i-prejudge yung kaso dahil ni isa sa kanila, ni isa sa amin, wala pang nakikitang ebidensya, laban o pabor kay VP Sara para kami magsalita na kami mag-a-acquit o kami mag-convict. Fairness dictates nothing less. Next, SP, good morning. Good morning. Nung birthday po ng wife nyo, nagpadala ng love letter sa inyo si Sen Coco regarding dito pa rin sa impeachment. Insisting na yung forthwith, dapat, ibig sabihin yan, immediately mag-convene na yung Senate impeachment court. Nasagot nyo na po ba yung... Hindi sinasabing immediately mag-convene. Wala sa konstitusyon yun. Ang nakalagay, shall proceed with trial forthwith. Pero kay Senator Coco mismo nanggaling, di ba? Nung in-interview niyo siya pag-file ng impeachment, hindi na aabot dahil magsasagutan pa din eh. Magpa-file pa ng answer si VP Sara, magpa-file ng reply ang kabila, ang prosecutors,
maaari mag-file ng rejoinder si VP Sara, maaari mag-file ng sir rejoinder ang prosecutor, maaari mag-file ng anumang ad cautela pleading ang magkabilang panig bago kami makapag-set ng pre-trial. Sang-ayon sa rules of court na suppletorily applicable sa amin, pre-trial shall be set no more than 30 days from the time the issues have been joined and the last pleading has been filed. So, 10, 10, 5, 5, 5, 5, 5, 5, plus 30. Ubus na rin eh. Bago magsimula ang trial. Ulitin ko, kaya tinawag na free trial, hindi pa trial yon. Eh di pag trial yun, sinabi na lang sana trial, hindi free. Di ba? Pre-trial pa lang yon. So hindi naman talaga kakayanin na mag-trial agad-agad tulad ng ginamit niya sa kanyang sulat, di ba? But nevertheless, I respect Senator Pimentel as a lawyer, and I know he's a bar top-notcher, so we will nevertheless refer this matter to the Senate Rules Committee and to the legal team that the Senate is slowly but surely building up in connection with this case para naman matimbang at makonsidera yung kanyang suggestion. Kasi para sa inyo, SP, under your leadership, how do you deal with that word, forthwith, in the Constitution? Forthwith, within the bounds of law. Illegal na mag-convene ako ngayon dahil wala kaming sesyon. Ayokong madaliin dahil nag-relax ang Kamara ng 2 buwan tapos mamadaliin kami ngayon. Pangatlo, bakit iba ang pagtrato ko sa kaso ni VP Sara sa pagtrato ng Senado noon sa mga naunang impeachment? Na nung may recess ang Senado, nag-recess ang Senado. Hindi nag-convene ng recess. Tinuloy nung nakapag-convene na ng may sesyon, tinuloy sa recess, pero hindi nagsimula, inintay matapos ang recess. Baka mamaya may reklamo na naman manggaling sa kampo niya. Naika nga, minamadali ito. Kung papakinggan ko yung mga gustong ma-impeach si VP Sara at gagawin ko yan, magre-reklamo naman yung kabila na minamadali talaga ito. Unawain ninyo at uulitin ko. Baliwala sa akin at hindi bali sa akin ang anumang opinyon o suwestyon o pagtulak ng mga partisano, pabor o kontra sa impeachment, pabor o kontra kay VP Sara. Gagawin namin kung anong tingin naming tama at dapat na ayon sa batas at sa konstitusyon nang hindi nagpapa-apekto sa kanila. Sir, will you ask the President to have a special session of Congress? No. I said that already because under the Constitution, I can only ask for that with after consultation with the majority and minority floor leaders and with the consent of the Speaker of the House for urgent legislation. You yourselves already know that impeachment is totally different from legislation or the passing of laws. Thank you, SP. Ma'am Camille, then Ma'am Nympha. Just to add, Hello. the Constitution said, a special session can be convened in case of vacancy in the position of President or Vice President, which includes the possibility of impeachment. But still, the framers did not say that the Senate President can ask for a special session for the purpose of conducting an impeachment trial. That was clearly excluded by the framers of the Constitution, knowing fully well that that situation is possible. So you have to understand, when I'm strictly following the Constitution, it's only for urgent legislation that I can request for a special session. Ma'am Camille. SP, do you foresee a legal challenge if the Senate does not take any action before? Yes, posible po. Pero ayoko maghamon at ayokong i-assume. Kung mangyayari man yan, tatayo muli ang Solzen bilang abogado ng Senado. Pero may tanong ako. Doon sa mga nagsasabing hindi tatawid ito, anong gusto nilang gawin namin? Pagdating ng June 30, parang grade 3, grade 1, finish or not finish, pass your paper. Tapos man o hindi ang prosecution, tapos man o hindi ang depensa, gusto niyo magbotohan na kami? Tapos man o hindi ang depensa at prosecution, gusto niyo ba i-dismiss na namin to dahil wala na, June 30 na eh. The law, as a principle, frowns upon not completing what has been started. Sa simpleng pananalita, kasabihan ika nga ng matatanda, kung ano ang sinimulan dapat tapusin. Prinsipyo yan sa ilalim ng ating batas na umiiral. Wala mang eksaktong probisyon. Pero kung hindi pa rin kumbinsido at nag-iisip pa rin yung iba kung tatawid nga ba ito o hindi,
Pues sana noon pa nagreklamo sila kaugnay ng mga SET, Senate Electoral Tribunal cases. Yung SET cases na pinoprotesta ang isang senador na nanalo para sa termino ng 6 na taon. Ilang beses nang lumampas yan ng Kongreso. Tumawid ng Kongreso yung mga kasong yan. Nagpalit yung mga miyembro ng SET ng iba't ibang senador. Nagpalit yung miyembro ng SET ng iba't ibang justice ng Supreme Court. May nagreklamo bang hindi tumawid? May nag-question bang hindi tumawid? May nagsabi bang bawal yon? Wala naman. Ngayon, inuunawa ko na siyempre, highly politically charged to, may magko-question palagi. At hayaan natin ang Korte Suprema magpasya at mag-decide. Pero sa parte ng Senado, klaro sa aming isipan na may basehan at batayan ang aming paniniwala at prinsipyo na ito'y tatawid sa Kongreso. Dahil wala dapat sinisimulang paglilitis ang Senado, kaugnay ng impeachment o ano paman na hindi dapat tinatapos. Another question, Senator. Yes, ma'am. Yung meron pong suggestion si Supreme Court Retired Justice Carpio na if you're going to start it as early as now, pwede daw pong gumawa kayo ng mga polisiya and then yung 10-day na notice para kay VP Sara para po, kumbaga, makita lang po ng taong bayan na gumagalaw within the frame, within the time frame. What is your thoughts on this? Kinokonsidera namin yung kanyang suggestion, pero ulitin ko, ano ba ang posisyon niya? Ba't niya minamadali ito? Isa ba siya dun sa pumapabor sa impeachment laban kay VP Sara? Hindi ba ang sagot ay oo? So, bagaman ganun ang posisyon niya, iko-consider pa rin namin yung kanyang suggestion. Dahil isa naman talaga yan sa tinitingnan namin na ililiwanag sa rules. Hindi babaguhin sa rules, ililiwanag sa aming rules. Dahil ayaw na nga naming baguhin na baka magamit palaban sa amin na sabihing binabago lamang yan specifically para sa kaso lamang ni VP Sara. Sir, I have 3 questions. Meron pa? Sir, yung una, ano yung tingin nyo dun sa mga final sa Supreme Court? Whether petition for mandamus or yung para pigilan kayo na mag-impeachment trial, pwede ba talagang utusan kayo na mag-conduct ng trial or huwag mag-conduct ng trial? Ayokong pangunahan ng Korte Suprema. Hayaan nating baliktanawan na lamang ang kasaysayan. Minsan nag-utos ang Supreme Court, TRO, na wag nang ituloy ang impeachment laban kay Chief Justice Davide sa parte ng Kamara. Hindi yun sinunod ng Kamara. Nagbotohan pa rin pero hindi nakakuha ng 1/3. Number 2, nagdesisyon ng Korte Suprema sa kaso ni Chief Justice Corona naman na hindi pinapayagang buksan yung foreign currency deposit account. Nagbotohan ng Senado na sundin yung kautusan ng Korte Suprema. So, magkaibang sitwasyon, magkaibang panahon sa ating kasaysayan, magkaiba ang ginawa ng Kongreso at ng Senado kaugnay sa kautusan ng Korte Suprema. So, sa parte ng Senado ngayon, that will be decided upon by the Senate, depending on when the order or an order will be issued by the Supreme Court. So, until lumabas yung Supreme Court ruling, that's the time that you'll meet and decide kung anong gagawin, kung susundin o hindi ang Supreme Court ruling? Para sa akin, susundin dapat yon unless merong miyembro na mag-question at pagbotohan yon. Again, the decision of the presiding officer is not final. It's the decision of the impeachment court as a body that will be final, whether I agree with it or not. Okay. But if you ask me, we should follow the Supreme Court decisions on this matter as a general rule. Okay. And kasi, bakit ganun? So, ibig sabihin, depende din kasi sa mga nakaupong justices. Depende at kung sa pananaw namin ay tama ba yun o baliwala naman din. Kamukha na rin na impeachment complaint sa Kamara. Nagbotohan pa rin, pero hindi naman naka 1/3, so yung resulta pareho lang din. Ayan. And then, sir, kailan ninyo padadalhan ng articles of impeachment si Vice President Sara for her to reply? Ano ba yung procedure? Do you still have to approve the amended impeachment? Ulitin ko, ako tatanungin mo, sa tingin ko pwede na.
Sang-ayon naman ako sa posisyon ng ilang mga abogado kaugnay sa bagay na yan. Again, gusto ko lang maging maingat. Dahil may provision sa aming rules that the Senate President shall take proper order of the subject of impeachment. Hindi lang kinlaro kasi kung anong saklaw ng kapangyarihang ito. Yun yung gusto lang namin i-expound sa rules. Nakasama na ito doon. Kasi baka simula pa lang, ayokong bigyan ng rason ang nasasakdal si VP Sara na umakyat na naman sa Korte Suprema. At magkaroon na naman ng pagkakataong makialam o pakialaman kami ng Korte Suprema sa para sa akin isang klarong political process. So, magiging maingat kami sa bagay na ito. Hindi kami magiging padalos-dalos. So, ibig sabihin, SP, padadala nyo lang siya ng articles of impeachment for her to reply pagka-approve ninyo ng rules. At saka pag na-convene na yung court, para menos, kasi ang mangyayari niyan, kada galaw, kada sasabihin, kada gagawin, baka umakyat na umakyat sa Korte Suprema yan Babawasan na namin yon. Titiyakin namin na magiging patas kami. Justice Carpio Morales. According to Black Dictionary, forthwith means immediately, at once, but it also considers reasonable delay. Some of the senators, current senators, are running for re-election. To me, these constitute circumstances that can abate the use of the word forthwith. Thank you. Thank you, Justice. Prof. Gwen, Prof. Ted. Thank you, Justice. My understanding of the word forthwith used in the Constitution is not just immediately, but also a sense, as Justice Carpio Morales pointed out, reasonableness, that it means avoidance, undue delay. So that if the action of the Senate is not animated or motivated by imposing undue delay in commencing the proceedings, I think they would well be in compliance with the constitutional mandate to proceed with the impeachment trial forthwith. Thank you, Prof. Ted. As litigators would know, often when you go before a court and ask for time, the court will usually ask you if you're trying to delay the proceedings. So the question of forthwith, I think, also goes into motivation or intent or things that you can foresee or cannot foresee. So I would agree with Justice Carpio Morales that while it would mean by ordinary meaning, immediately, but it also takes into account circumstances. It also takes into account reason, and it takes into account things that the Senate cannot control, like the recess. The objective circumstances being that the transmittal was made on the last day of the session, and they had gone into recess before they had referred it to the impeachment court. Therefore, that may constitute, even though there is a span of time that intervenes, that may constitute reasonable delay, as it were, and would not frustrate the meaning of the word forthwith. Commissioner Sarmiento, I'd like to ask if you have a response to these views. I see the wisdom of the responses of Senator Frank, Justice Carpio, and my co-panelists. But I mentioned in my presentation, this is a very novel addition in our history as a people, not even found in previous constitutions and many constitutions of the world. Very unique provision in the Constitution. Traditionally, yes, on recess cannot be, unless the President calls for a special session. But this is a novel addition in the Constitution. And in the light of the intention of the framers of the Constitution, na walang patumpik-tumpik, umpisan kaagad. Because it's a time-compelling, significant activity in our country. Accountability, checking abuse of powers, etc., etc. Then, to me, I would say that regardless of the recess,